hapon po sa bawat isa at magandang hapon din po sa ating mga kapatiran sa nanonood sa ating streaming sa FB Live po ng ating Marikina Valley page. Tayo po kayong lahat at tayo po'y umawit. Awitin po natin ating unang kata, Tagalog song po tayo. Papurihan ng Diyos. Sige po, awitin po natin on the first verse na ready sing. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ati binuksan. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sama sa anak ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay ang bawat mananalig kang taimtim, patawad ng Diyos tunay nakakamtin. Papurihan ng Diyos, sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Last stanza. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot ay kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa kung si Kristo ay atin nang makita. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen po. Pauna tayo ni Brother Paul sa ating panalangin. Amen. Mari po makaupo. Awit pa po tayo ng isang kawitin. Awit po tayo ng Christmas song. Dahil magpapasko na, malapit na pong magpasko. Awitin po natin, Hark the Herald, Angels Sing. Sige po, on the first verse na, ready, sing. Hark the herald, angels sing, glory to the newborn King. On earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ
Christ by highest heaven adore, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail incarnate deity. Jesus man and man appear, Jesus our Emmanuel here. O'er the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, and there lay his glory by, born that man no more may die, born to raise, born to give the second birth. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. Last stanza. Come, Desire of nations, come, mix in us the humble home. Rise the woman's conquering seed, bruised in us the serpent's head. Adam's likeness now efface, some thine image in its place. Second Adam from above, reinstate us in thy love. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen po. Tawag mo sa Pastor Doy. Okay. Magandang mga makalangit na awitan, no? At nabanggit ko nga kaninang umaga, the Christmas is just around the corner. And Lord willing, bagamat hindi tayo makakapag-celebrate ng sama-samang pagtitipon ngayong Kapaskuhan, well, the spirit of Christmas is there. No? We will be with our families na mag-celebrate. Announcement po natin this coming Wednesday night is our prayer meeting. Please join us. Sama na rin kayo kasi pagpe-pray natin yung mga ikakasal this week. No? Si Brother Sam. Next week naman si Brother Bok. Next year baka naman si Erwina, no? Ang makakasal, Lord willing. Yan. So marami na nagbabalak pumasok sa next year din itong si Brother Raymond, Lord willing. Okay? Papasok na rin sa magulong buhay ng pag-aasawa, no? The exciting na buhay pala. So that's good dahil ang plano naman sa atin ng Diyos, he that findeth a wife, findeth a good thing, obtaineth favor of the Lord. Now, pangalawang announcement natin, after Wednesday night prayer meeting, of course, Sunday, next Sunday, alas 9 pa rin ng umaga, itutuloy ko po yung lesson ko. Kung wala kayo kaninang umaga, yung sa Isaiah 9, 1-7, ang natalakay pa lang natin hanggang hanggang verse 5 kung hindi ako nagkakamali, no? So Lord willing next week 6-7, which is a very good passage, a very good verses na napakaraming magaganda at mahalagang issue na kinakailangan natin matalakay. Okay? So sa hapong ito, ang magiging speaker din natin is wala pong iba kundi si Brother Intoy o Brother Christian, no? Si Preacher Intoy. Okay, dahil last Wednesday si Brother Mark Dahil nga hindi ako makapagsalita noon. Doon ngayon nakakapagsalita na ako, inihanda ko pa rin si Intoy. Baka sumakit buti naman hindi sumasakit. Pero nakapaghanda pa rin naman si Intoy. Siya ang magi-speak ngayong hapon. Okay? Ano pa bang kinakailangan kong i-announce? So far, yung van na ibigay natin kay Pastor Sioson, and he's happy for it. Gagamit niya na ngayon at maging ibang mga relief goods na
inipon-ipon natin dito ay naipamigay na rin natin. Kaya umaasa ako na yung iba pa na mga relief na darating, may pamimigay din natin yun. So far, wala na akong iba pang mahalagang i-announce, kung hindi yung Christmas, I think Sunday before Christmas, wala tayong party nung araw na yun. Pero kung gusto niyo magdala sa morning para may merienda tayong lahat, you can bring anything. Okay? Gusto magdala ng puto, gusto mo magdala, may kutsinta tayo kanina, no? May puto, may kutsinta. So, may champurado pa ngayon, ha? Walang uuwi nang hindi nakakain ng champurado, ha? May ham pa kanina, no? Talagang napakarami. Pag meron tayong biyaya dyan, kain lang ng kain, no? Dahil biyaya yan, eh. Di ba? So, yung mga kapatid naman natin, talagang merong pusong mapagbigay. Talagang hindi mapakali hanggat hindi tayo napapakain. So, eat ka lang ng eat, no? So, next week, Lord willing, ay I'm sorry, not next week. I think 20 yun. 20 bago mag-Christmas. If you want to bring something sa umaga tsaka sa hapon para mapagsalu-saluhan natin, well, that will be a better thing. Okay? At ako'y naniniwala yung mga kapatid naman natin makikishare sa bagay na yan. Okay? So, yun lang ang announcement natin. Wala na akong iba pang malagang anunsyo kundi yung papalapit na gawain natin this coming Wednesday at yung panalangin natin na lumabas yung vaccine at yung anumang ituturok sa inyo. Kung gusto niyo ba ng Sinovac or Pfizer o Moderna or ano pa ba yung mga isasaksak na ano? Iba-iba, no? Nasa sa inyo yan. Pero ang mahalaga, kung matuturukan man kayo ng vaccine, kayo ba, sis, magtuturo kayo ng vaccine? Malamang, no? Si Sarah pala, nagtuturok to ng vaccine. Okay? Malamang, pag may supply sa kanila, sa kanila lang tayo kumuha. Kung may supply sa kanila. Okay? Made in China ba yung kukunin nyo? Sinovac? Hindi, no? Sana unahin mo si Mark kung made in China. Okay. With that, tawagin ko na ang ating tagapagpaawit, si Brother Erwin, para umawit ng pagbati. Sige po, tayo po kayong lahat. Magkawayan po, hindi magkakamayan. Awitin po natin Romans 5. Verse 1. Ang chorus po niya, verse 5. And then second stanza. 5:1, 5, and verse 8. Okay po, yan. Sige po, awitin natin. Ready, sing. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Okay po. Di ko po kabisado yung 11 eh. Okay. Maraming salamat po. Tago si Brother Rene sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Let us open our Bibles to John chapter 16. Babasahin po natin from verses 1 to 15. Salitan po. John 16. Okay, beginning at verse 1. Ang mga bagay na ito ay sinabi sa inyo upang kayo'y huwag matisod.
At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o ako man. Subalit ngayon, ako'y pupunta sa nagsugo sa akin, ngunit walang sino man sa inyo ang nagtanong sa akin, saan ka pupunta? Gayunmay, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit, kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Subalit, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo at ang mga bagay na darating. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko sa kanyang tanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahayag. God bless the reading of the word. Manalangin po muna tayo. Salamat, O Diyos, sa isinugo mong banal na Espiritu sa amin na siyang nagpapahayag sa amin ng katotohanan. Salamat, Ama, sa pamagitan ni Jesucristo. Kami merong Espiritu ng Diyos. Ama, sa oras nito, dalangin ko po na gabayan mo ang pangangaral ng iyong salita. Gamitin mong instrumento si Brother Christian as he preach the word. Bigyan mo ng kaalaman ang mga tagapakinig. Puspusin mo siya ng Espiritu. Maging kami na tagapakinig ng katotohanan ng salita ng Diyos. Maunawaan namin ang hamon. Naway ang hamong ito'y makapagbigay ng kalulatian sa nag-iisa naming tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Salamat sa oportunidad na meron kami ngayong hapon para sama-sama kami muling makasamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mapupo tayo. Tatawagan ko si Brother Christian na siya nga hamon sa atin ngayong hapon mula sa salita ng Diyos. Okay, magandang hapon po sa bawat isa. Ilang buwan din tayong hindi nakatayo dito, kaya matindi-tindi po yung... Parang doon pa lang sa upan, di na ako makahinga eh. Sa kaba. Kailan ba ako huling tumayo dito? Parang 2019 pa yata. So, kaya sabi ko, ibang-iba yung ibang-iba yung epekto. Sabi ko, buti na lang meron ng ganito, no? Kasi parang feeling ko ako na lang talaga yung nandito eh. Parang wala kayo dyan eh, okay? So, yun po yung blessing. In-approach ako ni Pastor, I think Thursday, para sabi nga niya ay kung pwede daw ako, sabi ko, sige po Pastor, marami tayong mga mga dilatang pero hindi pa rin po yun yung nagamit. Kaya talagang ang Panginoon, pag ililid ka ng Panginoon sa mensahe, is talagang wala kang kawala. Okay? So, ayun po. Kahapon ay nayaya ako ng aking asawa na pumunta ng mall. Okay? So, ayun nga,
habang nandun kami sa mall, sabi niya, ang sarap naman uli makapag-mall. Ang saya-saya daw niya kasi nga yung mga ilaw, tapos yung mga tugtog, puro Christmas, ganyan. Tapos nakabili siya ng gamit niya kasi nga dumating na yung 13th month pay daw niya. Okay? So sana all may 13th month, no? At tayo sabay-sabay sana all. So, okay po. So lalo na yung mga nawala ng trabaho, 'di ba? Parang nakakalungkot kasi wala tayong 13th month, ganyan. Sila lang meron. Okay. So ayun po, bakit ko po sinishare to sa inyo? Kasi sabi ko sa kanya, oo nga no, nakakamiss din mag-mall kasi iba talaga yung dating. Tapos yung mga kinakanta pa natin about Christmas, talagang nagpo-promote ng kagalakan or yung joy na tinatawag. Diyan po kasi ikot yung lesson natin about joy. Okay? Kung papansinin niyo yung mga Christmas song natin like yung Joy to the World, 'di ba? So yun yung pinaka-tema, parang dun umiikot, okay? Ngayon, kahapon habang nag-aaral ako, sabi ko, ano ba yung Tagalog ng joy? Kasi 'di ba, tayong mga Pinoy sometimes yung English na salita ang bilis nating sabihin yung ibig sabihin, pero pag tinagalog na, parang nung sinearch ko po sa dictionary yung joy, ang Tagalog pala ng joy is kagalakan. Okay, yung pala yung Tagalog ng joy. Okay, kagalakan pala. Yung happiness is kasiyahan. So, mamaya mapag-aaralan natin ano yung pagkakaiba. Pero ngayon po sa hapon pong ito, tingnan natin kung ano ba yung sinabi ng Panginoon tungkol sa joy na yan or yung tunay na kagalakan. Ano ba yung nai-record ni John nung kinakausap sila ng Panginoon about this topic. Okay? Na sana maging patuloy na pagpapala sa atin na 2,000 years ago ay naisulat to ni John. Naniniwala ako na ang purpose ng Panginoon is patuloy tayong hamunin ng mga bagay na naisulat na yon. Okay? So yan po yung layunin natin ngayong hapon, na pag-aralan natin itong mga bagay na to para patuloy tayong mahamon ng salita ng Panginoon. Yung binasa po ni Brother Rene, kaya ko po yun ni-request na basahin kasi dun po mas maiintindihan natin yung konteksto pag binasa natin yung verse 15. Pero po yung mensahe natin is iikot po siya sa verses 16 hanggang 22 po. Okay? 16 hanggang 22. Okay? Basahin po natin. Start po tayo ng 16. Okay, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa isa't isa, ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita, at sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sinabi nila, ano ang ibig niyong sabihin na sandali na lamang, hindi na natin alam kung ano ang sinasabi niya. 19. Nalaman ni Jesus na ibig nilang magtanong sa kanya, kaya't sinabi niya sa kanila, nagtatanungan ba kayo tungkol dito sa aking sinabi? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. 21. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkakapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Last verse po. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit hindi muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Tuloy pa po pala, sorry. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya ito sa inyo. 24. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko, kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Manalangin po tayo. Mapagpala at pinakadakilang Diyos, salamat po Panginoon sa kadakilaan at katotohanan ng inyong mga salita na muli ay pagsasaluhan namin, Panginoon. Salamat po dahil makapangyarihan ng inyong salita sa aming buhay. Tunay nga na patuloy po itong ginagamit sa aming buhay para paalalahanan kami, para
ipakita sa amin ang aming mga pagkukulang. Sa hapon pong ito, Panginoon, lumalapit kami sa inyo na maitaas ang kadakilaan ng inyong pangalan mula po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Kayo po ang maitaas at maluwalhati. Ito pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, yan pong account na yan is, kung titingnan natin yung konteksto, ay isa po sa pinaka-private tsaka personal na pakikipag-usap ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya mamatay. Okay? Kung saan mararamdaman natin na talagang ang Panginoon ay meron siyang ginagawang paghahanda doon sa mga alagad niya bago siya umalis, bago siya lumisan. Kasi po sinabi niya dito sa 16 basahin ko po sa English. I have told you these things to keep you from stumbling. They will ban you from the synagogues. In fact, a time is coming when anyone who kills will think he is offering service to God. They will do these things because they haven't known the Father or me. But I have told you these things so that when their time comes, you may remember I told them to you. I didn't tell you these things from the beginning because I was with you. Alam ng Panginoon na kapag umalis na siya ng lupa, alam niya nahaharap tong mga alagad niya sa matitinding pagsubok or matitinding kalungkutan. Okay? Alam ng Panginoon etong mga bagay na to na pwede silang matisod sa mga bagay na to. Kaya sabi ng Panginoon, gusto kong ihanda ninyo yung sarili ninyo. Gusto kong, bago ko umalis, iiwan ko sa inyo. Oo, meron akong iiwan sa inyo. Merong hinahanda ang Panginoon ng mga bagay-bagay para bago siya umalis ay handa, alam niya na ang magdadala ng kaligtasan, ang mga taong magdadala ng tunay na kagalakan sa mga tao ay hindi mahadlangan ng mga bagay-bagay na pwedeng humadlang sa kanila. Ang pag-aaralan po natin is, ano ba yung paraan para makamta natin yung tunay na kagalakan? Maraming tao ngayon na wala nito. Maraming tao na hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila dahil nga sa dumaang pagsubok. Pero sa unang bagay, gustong ipakita ng Panginoon sa mga alagad niya para makamta ng alagad niya yung tunay na kagalakan. Gustong ipakita or ipaunawa ng Panginoon na may darating na kalungkutan. May darating na sorrow. So ibig sabihin, para mas lalo nating ma-appreciate yung kagalakan, kailangan din nating ma-appreciate na merong paparating talaga na sorrow. Sinabi yun ng Panginoon, no? Medyo merong kung babasahin nyo sa Tagalog, parang ang gulo nung sinabi. Makikita nyo ako, tas hindi nyo ako makikita. Okay? Mas para sa akin, mas medyo mabilis makuha sa English yung sinabi dito ng Panginoon. Sabi sa 16, a little while and you will no longer see me. Again, a little while and you will see me. Kung sa Tagalog, sa saglit na panahon, hindi nyo ako makikita. Tapos, sa saglit ulit na panahon, makikita nyo ako. Okay? Anong tinutukoy dito? Gustong ipakita ng Panginoon or gustong ipaunawa, gustong i-establish ng Panginoon sa mga disipulo niya na ang kawalan ko or ang pagkawala ko ang magiging cause sa inyo ng sorrow or kalungkutan. Pero ang pagbabalik ko, yun yung magiging cause sa inyo, magdudulot sa inyo ng kagalakan. Therefore, yung tinutukoy niya dito na a little while, you will no longer see me. Again, a little while, you will see me. Ang tinutukoy dito ng Panginoon is yung pagkamatay niya at yung pagkabuhay niya uli. Gustong ipakita dito ng Panginoon na ang katagumpayan ng mga disipulo, yung mga pinangako ng Panginoon is yung pagbabalik niyang muli or yung resurrection niya. Yun yung gusto niyang i-establish dito na yes, magiging malungkot kayo dahil mawawala ako. Kasi alam ng Panginoon that the very presence of Himself ang magdudulot ng tunay na kagalakan sa mga disciples. Kung papansinin niyo, etong mga disciples na to, they left all. Iniwan nila yung lahat. Meron ditong mga lawyer, meron ditong mga fishermen, pero dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, iniwan nila yon.
So, what will happen kung biglang mawawala yung Panginoon? Anong mararamdaman itong mga disciples na to? Kaya sabi ng Bible, magkakaroon kayo ng tunay na sorrow. Magkakaroon kayo ng malalim na kalungkutan kasi mawawala ako eh. Pero the good thing is, pag nagbalik ako, makakaranas kayo ng tunay na kasiyahan. Imagine niyo church. The Lord is saying na merong kalungkutan. Totoo yung kalungkutan. Dadanas kayo ng kalungkutan. Realidad yun eh. Pero in a span of time, sinabi ng Panginoon, mapapalitan nyo ng kasiyahan. Bakit kaya? Sa maliit na time, makakaramdam kayo ng kalungkutan, pero in a span of time, makakaramdam kayo ng kasiyahan dahil nga sa idea ng pagbabalik niya. Dahil sa idea ng resurrection. Kung hindi mabubuhay na maguli ang Panginoon, yung mga pangako niya sa mga disciples, this was totally disaster. Okay? Yung pinanghahawakan ng mga disciples na atonement ng kasalanan nila, pag hindi siya nabuhay na maguli, walang magbaback up doon. Kaya sabi ni Apostle Paul, kailangan maintindihan ninyo na sa pagkawala ko, nauunawaan ko at ine-expect ko na magkakaroon kayo ng kalungkutan. Pero sa pagbabalik ko, yun yung magiging source ninyo ng kagalakan. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa mga disciples. Yun yung gusto niyang i-establish. Gusto niya munang sabihin sa mga disciples na makakaramdam kayo ng lungkot. Totoo yun. Kasi oo nga, yung sitwasyon nga natin ngayon, di ba, nagdudulot ng matinding kalungkutan. Just recently, yung banda na medyo sumikat nung time namin, nung high school kami nila Raymond, ay nagpakamatay, di ba? Yung si Jamir. Okay? Sobrang sikat yun nung time namin. Ginagaya pa namin yung mga suotanan, di ba Raymond? Okay. So, ibang klase yung ibang klase yung naging epekto nun sa amin nung mga high school kami. Tapos, nandun kami sa group chat, yung kaklase namin na sobrang iniidolo yung rocker na yon, nagpakamatay din siya. Yung classmate namin na yon. Okay? So, imaginein mo yung lungkot, yung sorrow na nararamdaman ng isang taong papatayin yung sarili mo dahil feeling niya wala nang pag-asa. Parang hindi mo maabot yung isipan, hindi mo maarok yung isipan na yon. Pero may katotohanan na may mga taong dumadanas nun. Sabi ko nga sa asawa ko kahapon, sabi niya ang saya-saya daw habang nag-shopping. Sabi ko, paano yung mga taong walang pang shopping at hindi nakakapunta sa mall? Are they experiencing the joy that you are feeling? 'Di ba? Kaya sabi ko, hindi ako masyadong masaya kasi parang naglalaro yun sa isip ko eh. Na parang, yun nga, yung bagay na yun na may kalungkutan pero darating yung kasiyahan. Which is pinangako ng Panginoon. 'Di ba? So, hindi natin alam kung ano yung kalungkutan na pinagdadaanan natin ngayon or ng iba-iba. May mga nawalan ng trabaho. 'Di ba? Sabi nung isa naming kaibigan, sa US daw, nung time ng pandemic, malaking porsyento daw ng matatanda doon nag-suicide. Kasi nag-aalaga siya doon sa Home for the Aged. May mga tumalon daw sa building because of pandemic. Tapos dumating pa tong bagyo, 'di ba? So, imaginein mo kung anong kalungkutan yung nadulot sa atin ngayong taon. Pero sinabi ng Panginoon na sorrow is totoo, mangyayari, mararamdaman natin. Makakaranas tayo ng kalungkutan, pero may pangako yung Panginoon. Saglit lang yung sorrow na yun. Sabi niyo, saglit nyo lang mararamdaman yung sorrow kasi nga mabubuhay ako. Papatunayan ko lahat ng pangako ko sa inyo. 'Di ba? So ano kaya yung feeling nung taong punong-puno ng sorrow? Tapos parang feeling niya wala nang pag-asa. The only way out is to kill himself. Doon ako ano man tawag doon? Napapaisip ako na bakit yung sarili mo hahayaan mong mamamatay ka dahil dun sa sobrang lungkot na pinagdadaanan mo. There must be merong lalim yun eh.
'Di ba? Merong lalim yun na hindi natin nararanasan na sila yung nakakaranas nun. Okay? So ano yung pina-point out natin dito? The Lord is telling us, even His disciples, na darating yung time ng kalungkutan. Darating yung time ng kalungkutan. Okay, next. After i-establish ng Panginoon yung katotohanan na may darating na kalungkutan, sinabi naman ng Panginoon na meron tayong magiging pundasyon ng kagalakan. Okay? Isa sa mga bagay na natututunan ko from the previous years, mas masakit pala yung biglaan kaysa dun sa medyo na i-prepare mo yung sarili mo sa mangyayari. Kaya parang sabi ko, ang galing ng konsepto, no? Sinasabi ng Panginoon na may darating na ganyang bagay para maihanda yung puso ng disciples. Maihanda yung puso natin. At hindi tayo makakot off guard ng mga sitwasyon na parang, uy, pag dumating yung bagay na yan. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi sinabi ng Panginoon, darating yan. You have to expect it. Ano man level ng sorrow yan, darating yan. Totoo yan sa buhay. Pero, meron siyang encouragement sa dulo. But, saglit lang yun. Kasi, darating ako. Mabubuhay ako uli. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Okay? So, punta na tayo sa pangalawa, yung pundasyon ng kagalakan. Ano ba yung pundasyon ng kagalakan na gustong ituro ng disciples, ng Panginoon sa kanyang mga disipulo? Okay? Una, gustong ipakita ng Panginoon na yung muling pagkabuhay niya, or simply yung presence niya, is the only source of joy. Yung presensya ng Panginoon, yun ang pinaka-source ng joy, walang iba. Kasi nga, di ba, sabi ng Panginoon sa verse, kapag nakita nyo ko, you will rejoice. Hindi sinabi ng Panginoon na kapag nakita nyo ko, tas okay yung pakiramdam nyo, you will rejoice. Kapag nakita nyo ko at masaya yung sitwasyon nyo, you will rejoice. Sinabi ng Panginoon, the moment na you see me, yung sorrow na nasa puso ninyo, mapapalitan ng kasiyahan. So, ibig sabihin, gustong i-establish ng Panginoon sa mga disciples that the only source, the only pagkukuhaan natin ng kasiyahan is yung presensya niya. Yung presence ng Panginoon. Gustong baguhin ng Panginoon yung puso ng mga disciples eh. Gusto niya na mabago yung puso ng mga disciples so that pag alis niya, may expect niya tong mga disciples na talagang kikilos at magdudulot ng joy. Di ba sabi ng Bible, nung ipinanganak si Jesus Christ, nagdulot to ng matinding joy sa sangkatauhan. Kaya nga di ba nag-celebrate tayo ng Christmas? Kasi itinuturing yun na pagsilang ng Panginoon. So puro kasiyahan. Tapos naalala nyo when Elizabeth, yung nanay ni John the Baptist, lumapit siya dun sa pinagbubuntis din ni Mary, sabi ng Bible, yung baby na pinagbubuntis ni Elizabeth, nag-leap for joy. So lahat ng nilalapitan ng Panginoon ay nagdudulot siya ng kasiyahan. 'Di ba? Nagdulot yung Panginoon ng kasiyahan. Yun yung gustong i-establish ni Jesus bago siya umalis sa mga disciples, na wala kayong ibang pagkukuhanan ng kasiyahan kung di ako ang presensya ko. Okay? The Lord wants to change their hearts concerning His resurrection, or definitely His presence. Yung presensya niya. Gusto niyang i-establish yun. So, gusto kong i-discuss sa inyo yung present na nangyayari, even before nangyayari to, naniniwala ako. The moral reformation over spiritual transformation. What does this mean? Ano ibig sabihin ng moral reformation? Ibig sabihin po ng moral reformation, babaguhin mo yung sarili mo, it's because mangyayari to sa'yo. Or, kailangan mong baguhin yung sarili mo kasi merong rules. Okay? Yun yung moral reformation. Compared sa spiritual transformation na gustong idulot ng Panginoon sa atin, na kung saan ang gusto ng Panginoon in spiritual transformation, once na alam mo na nandito ko, yung presensya ko, malapit ako sa'yo, magdudulot yun ng overflow ng pagbabago. Nagigets niyo po yung idea na oftentimes, tayong mga Kristiyano, nandun lang tayo sa moral reformation. Kaya ako gustong magbago kasi mapapahiya ako. Kaya ako gustong magbago, kaya ako gusto itong gagawin na to, is because
maghihirap kami or ganyan, merong nagpo-push sa'yo kung bakit mo lang yun gagawin. Pero yung sinasabi dito na dapat maging epekto sa Kristiyano, sa resurrection ni Jesus Christ, sa presensya ni Jesus Christ, is yung spiritual transformation. Yung sinasabi ng Galatians 5, yung fruit of the Spirit. Ano yung pangalawang fruit ng Spirit? Di ba joy yun? Gusto ng Panginoon na baguhin yung heart ng disciples na yung outflow ng joy is automatic. It will become natural. Hindi siya pinipilit. Kaya po, sa ano po, sa choir po, tsaka sa choral, isa sa mga pinagpe-pray ko na maging ma-establish sa kanila is that maglingkod sila sa Panginoon dahil masaya sila sa presensya ng Panginoon. Hindi dahil kailangan sila sa isang bagay. That's why, once na maisabi ko na yung gagawin, once na mai-discuss ko na, hindi ako ganun yung parang mararamdaman ng tao na pinipilit ko siyang gawin yung isang bagay. Kasi ang gawain sa ministry, dapat outflow yun ng puso mo talaga na masaya ka sa presence ng Panginoon, masaya ka sa ginagawa mo sa Panginoon, nobody can force you, or nobody can, yung tutulakin ka. Ang sarap maglingkod ng sama-sama kapag alam mo, yung bawat kasama mo na naglilingkod, masaya sila sa ginagawa nila. Kaya parang sa akin, off sa akin na parang, maglagay ka ng rule para hindi yan, para kumanta yung mga yan. Maglagay ka ng rule para ganyan-ganyan. Para sa akin, parang off siya. Kasi, ang gusto ng Panginoon, i-change yung puso ng mga tao dahil kung sino siya. Hindi dahil sa mga rules na meron siya. Or, ito po yung pinaka-nakakalungkot. Or, kaya lang nating gusto sa Panginoon is because useful siya sa atin. Pag hindi na useful yung Panginoon sa atin, iiwanan na natin siya. Nagigets niyo po yung idea na gustong ipakita sa atin, kaya gusto ng Panginoon na gusto ng Panginoon na ma-change yung heart ng mga disciples na totally nakadependent sa presence niya, kasi there will come a time, mawawala yung presensya ng Panginoon. Mawawala yung personalidad ng Panginoon, but His presence is still there. Yun yung gusto niyang sabihin. Yun din yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon na kapag nakita niyo ako, may tunay na kasiyahan. Kapag alam niyong andyan ako, may tunay na kasiyahan kayo. Okay? So, yung mga bagay na yon, yung mga katotohanan na yon na gustong ipakita ng Panginoon, it's one way of preparing His disciples for a greater work. Kasi diba, sabi ko nga sa inyo kanina, these disciples are the ones who will bring the tidings of joy. Okay? Nakalimutan ko kung evangelion ba yun or euangelion yung tamang bigkas doon. Yung ibig sabihin ay good news or yung joy news na tinatawag. Okay? Yung tinanggap mo yung kaligtasan, yung tinanggap mo yung gospel, ang tinanggap mo joy, yung balita ng kasiyahan. That's why may mga accounts sa Bible, they received the word of God with joy and it prospered it, naglumago yung kagalakan sa puso natin. Okay? So, sa time na to, gustong ipakita ng Panginoon, pinapakita ng Panginoon yung prediction niya that He will die. Mamamatay siya. Pero, hindi siya direktang sinabi na, disciples, mamamatay ako. Parang it's part of riddle na yung sinasabi niya that you will see me. Ano ba yung sinabi doon? A little while and you will no longer see me. Kasi kukunin ang Panginoon sa kanila. Papatayin siya. Napansin nyo, maraming dinanas yung Panginoon ng mga pagsubok. 6 na trials yung dinanas niya. Matinding sakit yung dinanas niya. Kasi yun na yung time na kukunin nila yung Panginoon sa presensya ng mga tao. Tama? So kaya sinabi ng Panginoon, a little while, hindi nyo ako makikita. Parang 24 hours siyang hindi makikita. Because the next day, yun nangyari sa kanya nung namatay siya, hanggang dun sa mabuhay siyang maguli. Okay? Yun yung sinasabi dito. Parang riddle na kung saan ay, napansin nyo yung una nating binasang verse? Sabi ng Panginoon, dapat i-discuss ko na sa inyo to ng direkta pero hindi nyo siya kayang tanggapin. Sabi niya sa disciples, di ba?
Hindi nyo siya maatim or hindi nyo siya malunok pa. May mga bagay kayong hindi pa maunawaan. Actually, hindi lang naman po ito yung account na predict ng Panginoon yung na mamamatay siya. Maraming verses dito na pinakita na for the sake ng time, hindi ko nababasahin. Pero yung mga verses na to sinasabi that He has the power to take His life, mamamatay siya, and mabubuhay ulit siya. Ibig sabihin, ilang beses nang diniscuss to ng Panginoon, pero sumagot pa rin dito na confused pa rin yung disciples. Sabi ng disciples, ano tong sinasabi niya sa atin? Na makikita natin siya tapos hindi na, tapos makikita ulit. Hindi namin maintindihan. Syempre, ang Panginoon, the Lord Jesus can read the hearts of men. Isa yun sa attribute niya, na nakakabasa siya ng puso ng mga tao. Sabi nung Panginoon, hindi nyo talaga magets yung gusto kong iparating. Ito yung parang time na di ba? Parang, kunyari may magkakaibigan kayo, tapos hirap ka na sa dinadama mo, tapos nagpaparamdam ka na parang, ganyan. Tapos hindi nila magets yung gusto mong iparating. Parang ganito siguro yung time na gustong sabihin ng Panginoon na hindi nyo pa rin talaga magets na mamamatay ako, napapatayin ako, nakukunin ako sa inyo. Tapos after 2 days, sabi niya, di ba, magre-resurrect ulit siya. Parang ang pinapakita dito is, yung time na nag-resurrect yung Panginoon hanggang sa ascension niya, yun yung parang pinoportray dito ng Panginoon. Simula nung nag-resurrect siya hanggang sa ascension niya, ito yung sinasabi ng Panginoon na, you will see me again. Tama po? Yun yung tinutukoy ng Panginoon dito. Yung verse na to is tumutukoy or nagpapakita ng muling pagbangon niya. Kasi maraming implication sa isang Kristiyano yung pagbangon ng Panginoon. Maraming implikasyon sa atin. Doctrinally, etong pamumuhay natin, etong kagalakan natin, eto yung magiging source ng kagalakan natin, the very presence ng Panginoon. So, the Lord is trying to get the attention of His disciples, but they were not listening. Parang tayo, di ba, may mga times na the Lord is getting our attention, pero hindi tayo nakikinig. Bombarded tayo ng mga sorrow na yan, yung kalungkutan na yan, yung mga ganap sa buhay natin, kaya hindi natin clearly magets yung gustong iparating ng Panginoon sa atin. Kasi bombarded tayo ng mga bagay na yon. Take note, alam ng Panginoon tong bagay na to. Alam na alam niya. Imagine, sino yung kilala nyong nag-predict ng mabubuhay ulit siya? May mga tao nag-predict na mamamatay siya. Okay? Yung nagpakamatay, di ba? Bago yun nagpakamatay, susulat yun O, mamamatay na ako, ganyan-ganyan. Predict niya na mamamatay siya, tapos tinupad niya rin. Di ba? Pero ang Panginoon lamang yung nag-predict na mabubuhay siya because He is the Lord of the grave. Di ba? Ganun katindi yung Panginoon. Ganun ka-powerful yung Panginoon sa buhay natin. And nagpapakita yun or nagpaparamdam sa akin yun na talagang ang Panginoon yung may kontrol ng lahat ng bagay. Sa buhay mo. Sa buhay ko. Ang sarap na magtitiwala ka sa Panginoon kasi siya yung may kontrol ng bagay na yun. Even yung resurrection niya. So kung yung resurrection niya, He can predict. How about yung sa atin? How about yung mga ganap sa buhay natin? Di ba? Meron po akong binabasang commentary na regarding dun sa idea ng joy. Tayo daw bilang mga Kristiyano sometimes sa issue ng mag-asawa ganyan, kapag walang budget, kapag hindi natin nakikita yung expectation natin sa asawa natin at hindi natin na ibibigay, nagagalit tayo, di ba? May mga times nagagalit tayo sa asawa natin, binubungangaan natin yung asawa natin, ganyan-ganyan. May mga times na parang, dyan ba nakadepende yung joy natin? Ibang-iba yung joy na dapat mailabas ng isang Kristiyano sa joy, sa happiness na tinatawag. Alam nyo kung bakit? Makikita natin yan dun sa sinabi sa verse 20.
madidiscuss natin yan doon. So verse 20, basahin ko po sa inyo. Pinakita dito yung illustration kung bakit yung babaeng nagbubuntis nung hirap na hirap siyang manganak, pero nung nakita niya yung baby niya, nakalimutan daw nung baby nung nanay yung sakit dahil dun sa nakita niyang baby. Okay? So tingnan natin. When a woman is in labor, she has pain because her time has come. But when she has given birth to a child, she no longer remembers the suffering because of the joy that a person has been born into the world. Ito, magaganda po yung concept na gustong ipakita ng verse dito. Okay. Unang-una, yung time ng sorrow, tsaka yung time ng kagalakan, hindi natin siya pwedeng kontrolin sa sarili nating time. Parang yung panganganak ng baby, pwede mo bang sabihin sa asawa mo, mahal, wala pa akong pangbayad ng ospital, next month ka na, nakalabas na yung paanong anak mo. Next month ka na, mahal, kasi ano. Di ba? Hindi natin pwedeng kontrolin. Kapag lalabas na yung baby, lalabas na yan. Naalala ko nung nagle-labor yung asawa ko, sabi ko sa kanya, siguro feeling niya nagdadrama lang ako, pero hindi totoo kung yung nararamdaman. Sabi niya, ano yan? Sana lumabas si Sebi ng 23 daw. Kasi para ka-birthday, ganyan. Syempre po, para mas mapaliit yung bayad, gusto pa rin naming normal. Kesa dun sa hihiwain siya. Kasi pag hihiwain siya, di ba, pwede mong ilagay yung date, kung kailan gusto mo, ganyan. So, bandang 22 yata or 21, nagulat siya kasi paghubad niya ng underwear niya, may dugo. Sabi niya, hala, ba't may dugo? Ganyan. Tapos sabi namin, tara magpa-check up tayo. Nagpa-check up kami dun sa dati nilang hospital kung saan siya nagtatrabaho, ganyan. Tapos, nag-start nang sumakit yung likod niya. Masakit na. Parang sabi ko, hala, baka nagle-labor ka na. Tapos sabi nga nung doktor, ano bang tawag sa term doon? Pre-labor daw. Parang gano'n na. Nagpe-pre-labor na, ganyan. Ngayon sabi niya, ayoko dito manganak sa ospital na to. Ganyan. Kasi doon siya nagtatrabaho dati. Sabi niya, ayoko dito manganak. Gusto niyang manganak doon sa ospital nung ninong namin. Kasi nga, pre-arrange na yun eh. Parang na-arrange na, ganyan. Tapos gusto talaga namin na normal. Kasi nga, syempre, mura, tapos ganyan, hindi siya masasaktan, ganyan. Ngayon, sabi niya, para daw hindi siya manganak doon, yung overnight na pagstay namin doon sa ospital, tinitiis lang niya yung sobrang sakit. Yung sumasakit daw yung dito sa likod, sabi niya. Parang every 5 minutes, 10 minutes sumasakit daw. Parang sobrang sakit daw, ganyan. Sabi niya. Tapos, sabi niya, ayoko talaga dito manganak. So, tiniis niya. So, pinauwi kami. Nung umuwi na kami, hindi na talaga niya matais, umiiyak na talaga. Sabi ko, hala, grabe pala yung sakit na dinadanas ng mga babae sa panganganak. Kaya nga sabi ni Pastor Steve Lawson, sabi niya, sobrang saludo daw siya sa mga babae na dumadanas ng ganitong sakit na natitiis nila yung mga bagay na yun na sobrang sakit. Biruin mo, may bit-bit kang baby ng 9 months. Guys, yung nararamdaman ng totoong babae, wala po to sa kalingkingan ng sinasabi kong sakit. Kasi hindi ko naman naramdaman eh. Okay? Nakita ko lang yung asawa ko na iyak na siya ng iyak na di na daw niya kaya. Tapos ako napaiyak na rin ako na sabi ko, hala, ganyan. Sabi niya, sabi ko sa kanya, mas lalo ko na-appreciate yung pagiging babae ninyo. Kasi, imagine yung sakit na yon na nakakayanan nila para sa asawa nila tsaka para sa mga anak nila. Diba? So ayun yung sinasabi ng verse dito. Yung sobrang sakit na pinagdadaanan ng babae sa child labor, pag nakita nila yung anak nila, natatakpan yun. Kasi instead na mag-dwell yung babae dun sa sakit, nagdo-dwell ngayon yung babae dun sa beauty ng baby. Hindi dahil, yes, may baby na ako, ganyan, yes, papayamanin ako nito, ganyan. Hindi. Hindi siya nagiging masaya dahil doon. Nagiging masaya siya dahil dun mismo sa baby, yung beauty ng baby, yung blessing ng Panginoon sa baby. Kasi kung ganun yung mindset natin na magiging source natin ng joy yung baby dahil nga may mahihita tayo sa baby, magiging miserable lang yung buhay ng bata. Kung ganun. 'Di ba? So, yung tinutukoy dito is that dadating yung time na kapag dumanas ka ng sorrow, dapat daw ma-relocate mo
yung sorrow na yon sa kagandahan ng Panginoon, the beauty of God Himself. Kasi kapag ganun daw yung naging mindset mo, kahit anong pinagdadaanan mo, hindi matatouch ng circumstances yung kagalakan mo sa Panginoon kasi sa Kanya nakadepende. Nirelocate mo yung joy mo instead na nandun sa binigay ng Panginoon, nandun mismo sa Panginoon naka-establish. Yun po yung gustong iparating nitong verse na to. Kasi time will come, sabi ko nga sa inyo, darating yung sorrow. Kung yung sorrow mo naka-establish, kung yung joy mo naka-establish sa sorrow, mawawala rin yung joy mo. Pero kung yung kagalakan mo naka-establish kung sino yung Panginoon, the beauty of God Himself, hindi dahil tutulungan ka ng Panginoon na magtagumpay, i-bless ka niya lahat, hindi po dahil doon, kung di, yung presence mismo ng Panginoon. Di ba? Di ba may mga times na kahit yung tao, ang sama na ng ginawa sa'yo, tinatanggap mo pa rin siya. Kasi may nakikita kang beauty sa tao. Ganun yung sa Panginoon. Kaya kahit dadanas ka ng kalungkutan, hindi nun magagalaw yung kagalakan mo kasi naka-establish siya dun sa Panginoon. Kung sino yung Panginoon sa buhay mo, yung presensya ng Panginoon sa buhay mo, dun naka-angkla. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon sa disciples, mag-ready kayo, may darating na sorrow, mawawala ako sa presensya ninyo. Pero babalik ako at gusto ko yung kagalakan ninyo at yung kasiyahan ninyo naka-angkla sa akin, sa kung sino ako, sa presensya ko. Di ba? So yun po yung gustong paratingin sa atin dito nung verse na pinag-aaralan natin. Last week po, bandang 12:30 yun eh. Naka-receive ako ng chat sa isang malayong kaibigan. Medyo weird na magte-text siya ng ganong oras. Magchat-chat siya ng ganong oras. Sabi po niya, bro, pag may time ka, pwede mo ba akong tawagan? So ako, nakaramdam ako ng urgency kasi 12:30 ng gabi, hindi naman yun. Dati pag mini-message ako noon, 10:00 pa lang, ganyan, kasi pamilyado ding tao, ganyan. Tapos meron siyang ministry din, nagpapastor siya. Kaya nung naka-receive ako ng chat sa kanya, sabi niya, bro, kapag may time ka or gising ka pa ng 12:30, tawagan mo ako. Okay, sabi ko, oy, mukhang urgent to eh. Sakto gising pa ako kasi may pinapakinggan ako sa YouTube. Tapos tumawag agad ako, ganyan. Yun, nag-start na siyang mag-open up ng problema niya. Umiiyak na siya, ganyan. Sabi niya, bro, gusto ko nang bumitiw sa ministry. Doon ako nagulat nung sinabi niya yun. Kasi mga senior to sa akin tong mga taong to eh. Mga matatagal na sa ministry. Tapos biglang magugulat ako, sasabihin niya, alam mo bang nag-iisip na akong umalis dito sa lugar na to at iwan yung ministry? Sabi ko talaga bro, ganyan. Tapos manganganak pa yung manganganak pa yung asawa niya next week, ganyan. So ang daming problema, nilahad niya sa akin, okay? So pinaka bottom line ng problema niya, na-involve sila sa isang scam. Na kasali yung members. So parang napuput yung blame sa kanya ng mga members. Kaya parang sabi niya sa akin, wala na akong maihaharap na mukha sa members ko kasi ilang years kong iningatan yung reputasyon ko tapos dahil lang sa pera mawawala. So nagets ko naman siya. Sabi ko kahit ako siguro pag nasira yung reputasyon ganyan, parang di ko na rin kayang ganyan. Tapos nagpe-pray ako habang nagkukwento siya. Sabi ko, Lord, paano ko to i-encourage? Anong sasabihin ko? Paano mo ko magagamit sa kanya? Okay? Habang sinasabi niya yon, ako nire-ready ko yung sarili ko. Sabi ko, ikukwento ko dito kung ano rin yung pinagdadaanan ko. Kasi mas malala ganyan yung mga pagsubok, ganyan. Hindi ko na i-detalye, okay? Pero kung ang nasa heart ko, mas malalim yung sitwasyon na meron ako ngayon compared sa sitwasyon mo. Yun yung gusto kong sana magamit to, Panginoon. Sana magamit. Nung diniscuss ko sa kanya, sabi niya, umiiyak siya, di ba? Sabi niya, pambihira, nahiya naman ako. So sabi ko, may mga times, tatanungin natin yung Panginoon, bakit ko pinagdadaanan tong sorrow tsaka problemang to?
Bakit ang bigat? Bakit ang tindi? Bakit iba na lang dapat? Dapat mas madali na lang. Yun pala, time will come, gagamitin ng Panginoon yung sorrow mo sa mga taong mangangailangan pala nun. Okay? Pagkatapos namin mag-usap, sabi niya, bro, salamat na shinare mo sa akin yung pinagdadaanan mo. Ganyan, may mas matitindi palang problema ang kapwa ko compared sa akin, tas ako susuko na. So kayo rin, hindi ko alam kung ano yung mga sorrow na pinagdadaanan nyo or pagdadaanan nyo pa, pero sana yung sorrow na yan, hindi yan yung magbulid sa inyo para magtampo sa Panginoon, magalit sa Panginoon, tumalikod sa Panginoon. Pero isipin nyo yung encouragement na sinabi ng Panginoon that your sorrow will be turned into joy. Yun yung gagamitin ng Panginoon na mas magamit ka pa niya sa mga taong mas mangangailangan sa'yo in the future nung katulad na problemang pinagdadaanan mo. Okay? So lastly po, ang galing nung ginawa ng Panginoon, pinave niya yung way sa lahat ng gagamitin or kakailanganin ng mga disciples. Alam ng Panginoon na napakahalaga sa disciples ng kagalakan, hinanda ng Panginoon kung paano nila ito makakamtan. Sinabi niya na, expect nyo yung sorrow, alamin nyo or ilagay nyo sa puso nyo yung mga pundasyon ng kagalakan para makamtan nyo yan. Ano yung pundasyon ng kagalakan? Si Kristo. Yung presensya ni Kristo. Yung resurrection ni Kristo mismo. At ang panghuli, yung kasiguruduhan na tayo ay pagkakalooban ng kagalakan. From verses 15 hanggang 17, meron dong 4 na mga account na sinabi sa Bible that the joy na kakailanganin ninyo, ibibigay ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Ibibigay yun ng Panginoon. Ibibigay sa atin ng Panginoon yung joy. Hindi mo na kailangang magtanim ng kamote, magganyan ng kamote para makuha mo yung joy. The Lord will freely give the joy to you. Expect mo yan. Pangako yan ng Panginoon. Kaya sabi dun sa pinakadulo, I assure you, sabi ng Bible, pag sinasabing verily, verily, di ba? Parang amen, amen. Sigurado, may assurance. Anything you ask the Father in my name, He will give you. Until now, you have asked for nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full or may be complete. Naniniwala ako na ang gustong ditong sabihin ng Panginoon na hindi lang yung joy yung hingiin natin sa Ama. Take note, tinuturuan tayo ng Panginoon paano mag-pray. We must pray in the name of Jesus. Kanino directed yung prayer? Sa God the Father. Naniniwala ako na hindi lang tumutukoy ito ang verse na to sa joy na hihingiin mo sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng bagay. Sabi dito, anything, all. Hingiin mo sa Ama, sa pangalan ni Kristo, lahat ng kailangan mo, sa pangalan ni Kristo, ibibigay ko sa iyo. Kahit yung kagalakan. So church, kung sobrang matindi yung pinagdadaanan natin ngayon personally, punong-puno tayo ng sorrow, wala kang mapaghugutan kung saan ka kukuha ng tunay na kasiyahan. Sana etong verse na to nagsilbing reminder sa atin that we need to refocus. Instead na i-focus mo yung sarili mo sa sorrow, tayo bilang Kristiyano, we are expected na dapat nakaangkla yung kasiyahan mo kung sino si Kristo sa buhay mo. Kung sino yung Diyos na nabuhay na maguli sa buhay mo. I do hope and pray na gano'n man kahirap, gano'n man katindi yung pagdadaan ng sorrow ng bawat isa sa atin, I do hope and pray na the very word of God na isulat ay magsisilbing reminder. Kasi ako hindi ko pwedeng sabihin na pag dumating yung sorrow at matinding problema sa akin, tanging Panginoon lang. Kaya nga 'di ba, sabi ng Bible, ayaw ng Panginoon na bumagsak yung mga disciples, kaya siya nire-remind. Okay? Meron tayong mga kanya-kanyang kinakatakutan, tama, na hindi mangyari, na pag nangyari yun, hindi mo alam kung kakayanin mo. Tama, 'di ba? Pero sapat itong katotohanan ng salita ng Panginoon na ni-remind sa atin na kahit ano man yung pagdadaanan mo, basta nakaangkla sa presensya ng Panginoon, yung buhay mo at yung kagalakan mo, pwede mong i-divert
yung kalungkutan sa kasiyahan dahil yun yung pangako ng Panginoon. Sana po naging pagpapala po sa atin itong mensahe, itong encouragement. Naniniwala ako na sa season natin ngayon, timely to. Na sana hindi kayo masaya dahil Christmas na marami kayong matatanggap, maraming pagkain. Kasi kung dyan nakadepende, paano yung walang pagkain? Hindi sila magiging masaya, ikaw lang. Therefore, ang tunay na essence ng kasiyahan, kagalakan, is yung meron tayong Kristo sa puso. Nung natanggap natin yung kaligtasan sa puso natin. Yun sana yung mag-remind sa atin na magpatuloy at maging source din tayo ng joy. Maging source din tayo ng kagalakan sa ibang tao. Okay? So maraming salamat po. Tawagin ko na po si Pastor. Thank you for that message. It's about joy. Meron ba tayo ritong Joy ang pangalan? Erwin Joy yata to eh. Ay, hindi, Erwin lang pala to eh, no? So well, salamat sa message niyan. Actually, kailangan natin yan eh. This time is time of season of joy, yun ang tinatawag nila. Though people are, somehow have this effect of pandemic, still, it is a season of joy that every one of us as Christian be reminded of Christ coming to the world to save us. Okay? So sa hapong ito, tawagin natin ang ushers natin. Ayan, si Brother Jeff. Okay. Salamat, Brother Jeff. Ikaw na mag-pray, brother. Well, salamat kay Christian sa message. Ganon din kay Mark last Wednesday. At this coming Wednesday, magre-resume na ako sa aking message. Somehow, yung pangako hindi na sumakit. Masakit pala talaga yung mabunot ka, no? Yung pangil pa bunutin sa'yo. Ang masakit yung binunot yung pangil ko, nakakawit dun sa ilalim. Yung kumbaga yung nilikha ako ng Diyos, no? May pangil ako na nakakawit dun sa ilalim. Kaya yung doktora, hirap na hirap. Ganon ng ganon. Kala ko tatawagin na yung tatay niya para import. Gano'n naman ako ng gano'n. Yung mukha ko. Pero sa biyaya ng Diyos. Tapos dalawang talaga masakit. At ang naging blessing ko nung time na yon, tinahi. Yung tahi, ewan ko kung natutunaw yung tahi, pero mukhang narito pa rin yung ang tawag ron? Yung sinulid eh. Sabi ng anak ko, matutunaw yan. After 1 year, hindi. Siguro after 1 week na lang. So, sana makomplete yung healing. Dahil hindi talaga, kumbaga, minsan hindi ka komportable magsalita pag masakit. Talagang hiniwa, may operasyon, tapos may tahi pa. So, by Wednesday, siguro mas igi-igi na. Okay, so salamat sa mga mensahero. May champurado nga pala dyan. Kanina, umulan ng ham eh. No? Nakakain ba kayo ng ham kanina? Okay. Umulan ng ham kaninang umaga eh. So, hindi na inabot ng hapon. Nakalima na yata si Mark eh. So, meron tayo dyan, champurado. Daming champurado dyan. At saka tinapay. That's a blessing at na ibinigay sa atin. So, sa 20 po, that is Sunday before Christmas. Usually, sabi ko nga, wala tayong get-together. Kasi kung mag-get together tayo, tatlong batch eh. Yung panghapon, yung dalawa sa pangumaga, magko-converge tayong lahat nun. Di punong-puno tayo rito. Kasi ang umaati na po, baka mga 90% na yung umaati sa atin ng mga attendees natin. So, sabi ko sa kanila, kung gusto nyo magdala sa umaga, si Erwin kanina, pinaka masarap na dinala nito, kutsinta. May pinagkukunan pala ito ng kutsinta si Erwin na hindi ko nalalaman. Sino ba nagdala? Si Mark. May pinagkukunan eh. Tapos, tsaka puto, ito si Mark. So, it's a blessing. Sabi ko, magdala na lang kayo para at least sa agahan ng mga kapatiran sa first, sa second, at saka sa hapon. So, well, I know some of the people will bring something on that.
Okay? Panalangin po natin ang activities this week, no, yung mga ikakasal. May ikakasal sa Dasmariñas, miyembro natin. May ikakasal sa susunod na linggo sa Manila naman, miyembro din natin dito sa church. Mga young professional couple natin na mga nasa 26 na siguro, no? Hindi ako nagkakamali. Si Bok, no, 26 na. Si Sam, 28 na yata. Ilan taon na ba si Sam? 27? So, yun ang mga ikakasal ng mga kapatid natin. Pray for them, no? Para at least yung preparation nila, pati execution ng wedding, and everything in it. Pati yung pagta-travel po namin papunta rin sa lugar na yun. Kasi ako po ang magkakasal, no? Sa biyaya ng Panginoon Diyos. Nabigyan na naman tayo ng pribileyo. Okay. Tumayo po tayong lahat. Ngayon, huwag kayong uuwi nang hindi kayo kakain ng champurado at saka malamig, mainit na coffee, ha? Mag-pray na tayo at magpasalamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Ito ang panahon ng kagalakan. Kaya bagamat alam namin may katakot-takot na pagsubok ang mundong ito, Panginoon, still, we remember the season of joy. Isang panahon sa kasaysayan ng mundong ito ipinanganak ang tagapagligtas. At dalangin ko, Panginoon, kung meron mga pinagdaraanan, ang mga kapatid, maging ang mga tao na sa paligid namin, kung kami makapag-minister sa kanila at gagamitin mo kami, give us the wisdom upang maitawid namin mula sa katotohanan ng iyong salita na ikaw, O Diyos, ay nagbibigay ng comfort sa mga tao. Iba-iba ang suliranin ng may asawa, ng kabataan, ng may mga apo na at matatanda na may mga sakit sa katawan. Iba-iba, Panginoon. Pero alam din namin, Panginoon, iisa ang source ng aming comfort. Walang iba kundi ang Diyos. Salamat sa opportunity ito. Salamat sa mga kapatid na narito. Ingatan mo kami sa aming paghiwa-hiwalay at taglay namin ang kapayapaan na dinatna namin sa tahanang ito. Kapayapaan din, Panginoon, sa aming paghayo. Lahat pong ito'y dalangin namin, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat at mag-champurado tayo.